of the nation. Nahati ang isang tulay sa Kamalig, Albay sa pagdaan ng isang truck. Ayon kay News Cooper Evangeline Vibar Navales, halos mahulog na sa ilog ang truck na may kargang mga bato. Sa inspeksyon ng Municipal Engineering Office, napinsala ang tulay nang dumaan ang overloaded na truck. Nakadisenyo raw ang steel bridge para lamang sa maliliit na sasakyan. Gamit ang backhoe, naialis na sa tulay ang truck. Pero hindi muna pinadadaanan ng tulay bilang pag-iingat. Ligtas naman ang driver ng truck na walang pahayag. 5 ang sugatan sa banggaan ng bus at dump truck sa Herona, Tarlac. 6 naman ang isinugod sa ospital matapos araruhin ng bus ang 9 na sasakyan sa Quezon City. Ang mga insidenteng nahulikam sa spot report ni Bernadette Reyes. Maingat na ni-rescue ang mga pasahero ng bus sa Commonwealth Avenue, Quezon City. Batay sa investigasyon, nakapagbaba pa ng pasahero ang bus sa Litex bago magkaaberya. Sabi ng driver ko, ipasok ko daw yung mga pasahero ko. Umalis ako dyan sa harap ng bus. Pasok ko lahat ng pasahero ko kasi nawala na ng preno. Ginawa ng driver ko, isinalpok niya na lang dito sa kaliwa. Kasi sobrang daming sasakyan dito sa pamuntang Winston. Na-check po yan, lahat niya chine-check bago umalis. Dito lang po nagkaroon ng aberya. Hindi bababa sa 9 na sasakyan ang inararo ng bus. Kabilang dyan ang modern jeepney at UV Express na lumusot pa sa isang tent. Yung unang tinamaan niya ay isang sedan na sasakyan. Sumunod naman natamaan niya yung isang UV Express. Yung bus po dire-diretso pa rin, hindi pa rin huminto. Tinamaan naman niya yung isang modern jeep. Nakarinig ako ng malakas na kalabog sa likuran ko. Sa lakas ng impact, nawalan ako ng malay. Pasalamat din ako na nag-seatbelt ako. 6 sa mga nasugatan, kinailangang isugod sa pagamutan. Tumanggi na magbigay ng pahayag sa kamera ang bus driver na posibleng maharap sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property and multiple physical injuries. Hindi ko lang po siyaso dyan. Wala po talaga ng preno. Sa Pototan, Iloilo, nahulikam ang salpukan ng pickup truck at wing van. Sa investigasyon, nagpang-abot ang 2 sasakyang hindi nagminor sa intersection. Walang nasaktan sa insidente. Nagkaareglo na rin ang mga driver. Bus at dump truck naman ang nagbanggaan sa Herona, Tarlac. 5 pasahero ng bus ang nasaktan. Sabi ng mga otoridad, biglang umarangkada ang dump truck kaya naharangan ng bus. Posibleng hindi raw nakontrol ng driver ang truck sa pababang daan dahil sa bigat ng karga nito. Sinisikap ang makuna ng pahayag ang mga sangkot sa aksidente. Bernadette Reyes, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Binaha ang ilang lugar sa Metro Manila at mga karatig probinsya dahil sa habagat at low pressure area na naging bagyong Jacinto. Nakalabas na ng PAR ang bagyo pero magpapaulan pa rin ng trough o yung buntot nito. May report si Jamie Santos. Wala pang isang oras. Andun sila, Hindi na nakapaghanda ang mga taga-barangay Bagong Bayan sa Pilila, Rizal sa bilis ng pagtaas ng baha. Magpa-rescue na tayo. Sige na, hindi na ng rescue. At hindi natin ito kakayanin. Ano, din na, sayang yun. Ang van na ito, tuluyang inanod. Ay ba? Ayun ba? Dati, sila kaina. Sila kaina yung van. Manana. Pinagtulungan ito buhati ng mga residente. Ayon sa uploader na may-ari rin ng van, may lamang mga paninda ang sasakyan. Wala na, lubog na lahat ng gamit. Pinasok din ng tubig ang ilang bahay. Ito po yung kantin ng school. Pati eskwelahan nalubog sa putik. Sa Barangay Hulo, kinailangan namang i-rescue ang mahigit 30 individual. Nakaranas din ng malawakang pagbaha sa Mauban, Quezon. Mabilis ding bumaba ang tubig na nag-iwan ng makapal na putik. Malakas din ang buhos ng ulan sa ilang bahagi ng Metro Manila. Ngayong gabi, sa Valenzuela, mabagal ang daloy ng trapiko sa bahagi ng MacArthur Highway. May lugar ding hindi passable dahil sa baha.
Stranded ang ilang motorista, dagdag din sa traffic ang ilang road construction. Ayon sa Pag-asa, epekto ng habagat at ng low pressure area na naging bagyong Jacinto at nakalabas na ng PAR ang mga pag-ulan. Sunod na tutumbukin ng bagyo ang northern o central Vietnam. Pero yung trough o buntot ng bagyong Jacinto umaabot at makakaapekto pa rin sa ilang bahagi ng bansa. Pinalalakas din ng bagyong Jacinto ang habagat kaya magpapatuloy ang ulan sa ilang lugar. Jamie Santos nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi lang daw ang maanumalyang flood control projects ang dapat imbestigahan ng Administrasyong Marcos ayon kay Vice President Sara Duterte. Maging ang mga school building na dati na raw niyang ibinunyag bilang DepEd Secretary, pinaghahati-hatian ng mga congressman. May report si Joseph Moro. Panoorin na lang natin sila sa circus nila. Panoorin na lang natin sila sa kanilang zarzuela. Ganito tinawag ni Vice President Sara Duterte ang investigasyon ng administrasyon sa mga anomalya sa proyektong kontrabaha. Sabi ng bise, kailangan palawakin ang investigasyon. Huwag tayo tumigil sa flood control projects dahil noong 2024, last year, nagsabi na ako sa school building program pa lang ng Department of Education, pinaghati-hatian na ng members of the House of Representatives. Walang nagsasalita, walang nag-iimbestiga. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang Malacanang at Kamara kaugnay sa sinabi ng bise na di nalalayo sa puna ng kapatid niyang si Davao City Acting Mayor Baste. The President himself ay ginagamit na yung flood control projects na PR niya. Responsibilidad niya naman talaga yon. Dapat, in the first place, he did not allow it to happen. Kung sinasabi niya po na ito'y PR stunt, manood na lamang po siya. Kaugnay naman ang utos ng lifestyle check ng Pangulo hamon ng bise. Hindi lang yung elected public officials pati yung mga appointed public officials. Dapat deep dive kung sino yung mga dummy. Ilabas yung mga dummy ng mga public officials. Nauna nang sinabi ng palasyo na lahat ng opisyal ng gobyerno ay isasalang sa lifestyle check at uunahin ng DPWH. Si DPWH Secretary Manuel Bunoan handang buksan ang kanyang salin. If there's going to be a formal lifestyle check that will be carried on, I think public document naman to eh. At mga luxury vehicles, mga ganyan. Well, we just have to say, we had just 3 years in this administration, and I also came from the private sector. Yeah. But I'm open anything. Ayon kay Secretary Bunoan, nagbuo siya ng isang anti-corruption task force para doon magsumbong ang publiko sa mga maanumalyang proyekto ng DPWH. Ayon sa palasyo, pwede magsagawa ng lifestyle check ang DPWH, BIR at ang Ombudsman. Pero noong 2020, naglabas si dating Ombudsman Samuel Martires ng memorandum na nagsasabing hindi po pwede maglabas ng salin kung walang pahintulot ng may-ari nito. At pwede lamang magsagawa ang Ombudsman ng lifestyle check kung may verified complaint at ebidensya laban sa taga-gobyerno na dapat isumite ng isang complainant para pag-aralan ng Ombudsman. Ipinatigil din ni Martires sa mga lifestyle check noon dahil nagagamit umano ito para siraan ang mga opisyal ng pamahalaan. Nagretiro ngayong Agosto si Martires. Itinalaga muna ng Malacanang si Dante Vargas bilang acting ombudsman. Hinihingan pa namin ang kanyang opisina ng pahayag kung ano ang gagawing aksyon ng ombudsman sa utos ng Pangulo pero wala raw muna itong pahayag. Ang BIR naman sinimula ng silipin kung nagbabayad ng tamang buwis sa mga government contractor. Isa sa ilalim din nila ang mga kawani ng gobyerno sa lifestyle check. Nakikita natin na marami silang ari-arian na finoflaunt at nakikita natin na malaki ang kanilang mga properties yung titingnan natin. So ibabangga natin yan sa revenues. Joseph Morong, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Naarestong leader ng Gapos Gang na nahulikam na may biktima sa Bulacan, napag-alamang pulis pala. Positibong kinilala ng mga biktima si Police Staff Sergeant Miguel Andrew Oñate ng Tanawan Police sa Batangas. Naharap ang pulis sa patong-patong na reklamo. Tumanggi siya magbigay ng pahayag. Police Brigadier General Jane Fajardo tinanggal ni Acting PNP Chief Lieutenant General Jose Melencio Nertates Jr. bilang PNP spokesperson. Sabi ng NAPOLCOM,
wala sa tamang tanggapan para magsilbing spokesperson si Fajardo na kasalukuyang direktor ng PNP Directorate for Controllership. Pata sa Taytay Rizal na sinusubukang kunin ang inanod ng tsinelas, tuluyang nahulog sa baha. Tumutulong na sa search and retrieval operation ng Taytay Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, ang Social Welfare Department ng munisipyo at Coast Guard. John Consulta, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nanalasa ang matinding dust storm sa Arizona sa Amerika. Sa isang time-lapse video, kita ang unti-unting pagdilim ng paligid dahil sa makapal na alikabok. Napahinto naman ang driver na yan sa gitna ng kalsada ng mag-zero visibility. Mahigit 200 flights ang na-delay sa Phoenix International Airport. Ilang istruktura rin ang nasira ng malakas na hangin. Nagkakaroon ng dust storm kapag may thunderstorms kung saan umaangat at kumakalat ang buhangin o alikabok mula sa mga tuyong lugar gaya ng disyerto. Madalas nangyayari ito kapag summer monsoon season sa US Southwest. Max Collins may pa-soft launch sa new partner. Ang mystery guy ka-holding hands ni Max during her birthday celebration in El Nido, Palawan. Ilang kapuso Gen Z at ex-PBB housemates sama-samang mananakot sa pelikulang Huwag Kang Titingin. Nakakakaba. Una sana hindi kami multuhin. Parehas pa naman kami ni Sophie. Ako kasi matatakotin. At maganda din yung message na gusto namin ibigay as a Gen Z cast. It's a very young cast and I feeling ko the camaraderie that we'll have will be exciting para ipakita namin na bakit huwag ka titingin. It's my first ever movie kaya I'm really excited at the same time kinakabahan. Collab project ito ng GMA Pictures at Mentor Productions. Excited ako because we've been talking about collaborating since 2 years ago and we've known Mentor to be a very, very good horror movie producer. Sobrang natutuwa sa generosity ng GMA to extend their arms sa mga baguhan kagaya namin. So napakalaking event dito para sa amin. Nelson Canlas nagbabalita para sa GMA Integrated News. Hindi lang daw kaalaman ng hatid ng isang registered nurse na isa ring lecturer. Ang kanya kasing demo para masagipang taong nabubulunan, inaabangan at hinihiyawan. Pusuan na yan sa report ni Ian Cruz. Chinky eyes, fluffy air-dry hair at formang opa. Meet si Rocky Aguirre, ang artisahing registered nurse/lecturer. Certified crushie ng nursing students at ang internet. Kapag si Sir Rocky raw ang magtuturo, tiyak na napapa-I do ang mga estudyante. As in, I do volunteer. Ang estudyanteng to na nag-volunteer para sa Heimlich maneuver demo. Paano gagawin? Hanapin ang puso. Di mo sure kung tuluyang mabibilaukan sa kilig ng akapi na ni Rocky. 1, 2, 3, elevate. Yan. Parang yun hinihintay nila the Heimlich maneuver and I'm very happy kasi yun talaga yung goal ko as a lecturer. I don't want just to share my knowledge but also to make learning as fun as possible. Pero di lang daw looks ang puhunan ni Rocky, kundi talino rin. Katunayan, top 7 siya sa nurses licensure exam noong 2023 at isa na ngayong medical student. Pero higit sa kilig at saya, mahalaga raw kay Sir Rocky na may natututuhan ang kanyang mga estudyante, pati ang netizens na humahanga sa kanya. I'm very happy whenever I receive messages na kahit hindi sila nursing pero napapanood nila yung video about Heimlich maneuver. I want everyone to know that you can do something to save a person's life. And one of it is Heimlich maneuver. Ian Cruz nagbabalita para sa GMA Integrated News. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino.